Sa lahat po ng Ultra Gaming Phone ngayon, isa po ito sa pinakamura ngayon. At mukhang tatalunin na rin po yung OnePlus Ace 5 Ultra na meron po napakalambing na thermal. Pero nga guys, isang problema po doon is naka-plastic frame lang po siya at plastic back lang. At itong si bagong Redmi K80 Ultra, napakaganda po ng kanyang build quality ngayon. Same processor po sila guys na merong Dimensity 9400 pa sa processor. Yan po guys ang pinakamalakas sa MediaTek ngayon na parang kaya pa pong talunin ang Snapdragon 8 Elite. Hindi po guys maganda ang track record ni Redmi nitong mga nakaraang buwan sa mga nilabas po nila ng mga bagong gaming phone. Mula Redmi K80 na meron Snapdragon 8 Gen 3 hanggang sa may Redmi Turbo 4 Pro na 8S Gen 4. Napakaiinit po ng mga smartphone na yan. At ngayon po yan po yung aalamin natin dito sa may Redmi K80 Ultra kung meron pa rin po ba siyang problema na overheating issue. Titingnan naman guys yung kanyang design, napakaganda po niya. Meron po siyang metal frame, meron po siyang glass back, perfect combination para sa isang napakahit na smartphone. Pero tulad nga po nila OnePlus 13, ni Realme GT 7 Pro, Nothing Phone 3, mga naka-glass back po yan guys, saka mga naka-metal frame, pero wala po sila mga overheat. At dahil po yan sa magandang optimization ng kanilang mga software guys. Sinubukan ko po agad to sa may isang oras po na benchmark stress test. Medyo kinabahan ako dito guys. Dahil kilala ko nga po si Redmi na napakainit po ng mga smartphone nila. Pero ito po yung resulta niya. Sigurado magugulat din po kayo. Para may konting context lang guys, sila Redmi K80, saka po si Redmi Turbo 4 Pro. Sa 20 minutes lang po na benchmark stress test, nag-overheat po yung mga smartphone na yon. At ito po si K80 Ultra. Good news po guys. Hindi po siya nag-overheat sa may 20 minutes, sa 40 minutes, or even sa isang oras. Hindi po siya nag-overheat guys. I think napakalaking bagay nun ngayon. Dahil umabot nga lang po siya guys ang 47 degrees Celsius. Yan na po yung pinakamataas na naabot niya sa isang oras po na benchmark stress test. Well guys, isang malaking balita po yan para sa mga gusto po ng ganitong klase ng mga smartphone. Yung meron napakagandang build quality, napakagandang design. I mean, simple lang naman yung design niya. Pero yung napaka solid po niya guys. Dahil nga po sa may metal frame, saka po sa kanyang glass back. At iting napakaganda i-consider ng smartphone na to. Kung gusto nyo po ng malakas, sobrang lakas sa gaming phone, pero walang overheating po na problema. Kaya kung sakaling Wuthering Waves po yung lalaroin natin sa may sagad na graphics niya, ito po yung naging temperature niya guys. Umabot lang po siya ng 42 degrees Celsius. Grabe yan guys, mabigat na game yan. Pero akala mo parang Mobile Legends lang yung temperature na nakuha natin sa kanya. Samahan pa nga po ng napakagandang display na meron napakalaking 6.83 inches na merong OLED 144Hz refresh rate with Dolby Vision, HDR10 po sa display, and HDR-BB display na meron 1.5K resolution. At meron po siyang scratch and drop resistant na protection din dyan. Dahil alam ko po marami po nagagusto sa may Redmi Turbo 4 Pro, dahil nga po sa napakagandang display niya. Napakagandang build quality, kaso napakalakas po talaga uminit ang smartphone na yon. At dito nga po sa may K80 Ultra, yung napakagandang build quality niya is nandito pa rin po, pero alisin mo yung overheating issue. Ito pa isa guys, yung iniisip nyo po sa 8 Elite lang po masarap paglaro ng Delta Force. Ito guys, meron din po siyang 120fps na gameplay. Habang naka-HD po yung ating graphics. Sobrang panalo po niyan guys. Hindi po simpleng laro yan guys. Mabigat po na games yan. Pero kaya tayong bigyan ng napaka-smooth na gameplay sa mataas sa graphics niya. Dahil yung ibang smartphone nga po na nasubukan natin sa may Delta Force na naka 120fps na gameplay. Pero sobrang baba naman po ng kanilang graphics. Grabe itong Dimensity 9400 plus na processor guys. Halin mo yung gameplay natin. Napakalakas niya. Pero yung naging temperature po natin is 43 degrees Celsius lang. Sa may 120fps na gameplay. Habang naka-mobile data pa yan guys. Napakasarap lang isipin. Sinubukan ko rin po siya guys sa may max graphics niya. Then 60fps na gameplay. Nako po guys, wala siyang kahirap-hirap dito. Mas may enjoy nyo rin po yung mataas sa graphics niya. Dahil napaka-stable nga rin po niya sa may 60fps na gameplay. Walang lag, walang kahit ano. Naalala ko po guys yung ibang mga gaming po na mayroong mga metal frame. Nakakapaso po yung sobrang init nila pagka po mga high graphics games na yung mga nilalaro natin. Pero dito nga po sa may Redmi K80 Ultra, speechless po ako dito guys. Sobrang panalo niya. Wala pong halong hype yan. Dito naman po sa may Mobile Legends. Wala guys. Para ka lang naglalaro ng Angry Birds dito. Nasa 37 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. Compare po sa may Redmi Turbo 4 Pro. Grabe, umaabot siya ng 43 degrees Celsius. Masyado po yung mainit. Isa lang po ang masasabi ko. Kung fanboy po kayo ng Snapdragon, wala namang problema.
Hindi nyo lang po maintindihan itong sinasabi ko na napakalakas po ni MediaTek ngayon kung hindi nyo po magagamit itong Dimensity 9400 pa sa processor. Napakalimaw niya, and yet napakaganda po ng thermal. Ngayon 2025 guys, majority po ng mga nagamit ko na merong Dimensity ng mga processor, especially sa mga flagship level. Karamihan po doon guys, wala po mga overheating na mga problema. Compare po sa Snapdragon, na yung iba po ay sobrang init. Yung iba sakto lang. Yung iba talaga nag-overheat pa. Sila Dimensity 8400, saka po 8350 na yung pinakamainit na mga nagamit ko na mga MediaTek ngayon. Compare nga po sa ibang Snapdragon, na yung iba sobrang init. Yung iba sakto lang yung temperature nila. At yung iba nga po is nag-overheat pa. Compare po dito kay MediaTek. Meron po silang mga maiinit na processor, pero never po sila nag-overheat ngayon. At syempre, ang kukompleto nga po dito kung gusto nyo talaga ng napakagandang gaming phone, is yung napakalaking battery nga po niya. Meron po siyang 7410 mAh na battery. At napakabilis din po ng kanyang charger na merong 100 watts. Grabe yan guys. Ano pa ba kulang dito? Hindi na rin kailangan maglagay ng fan cooler sa kanya. Dahil nga po napakalamig ng kanyang thermal. Pwede pa gumamit ka na ng Gojutok na mini fan. Pwede nyo itong gamitin guys as fan cooler din sa mainit na smartphone nyo. Tapat nyo lang po sa likod. Tapos at the same time malalamigan ka rin kung lagi kang patay sa may Mobile Legends. Para hindi agad uminit yung ulo mo. Ayos din to guys, napakatagal po niyang malobat. Napakalakas din po ng hangin niya. At napakamura pa. Para sa may around 500 pesos nga po na presyo niya. Kaya kung gusto niyo po ng fan cooler para sa may smartphone nyo. Tapos gusto niyo rin po ng electric fan para sa sarili nyo. Eto po guys. Sakto-sakto po sa inyo yan. Napakamura. Naka 2-in-1 ka pa. Pampalamig ng smartphone nyo. At pampalamig din po ng ulo nyo. Balik po tayo dito guys sa Redmi K80 Ultra. Actually, kailan lang po lang sa around 30k to 40k po yung mga smartphone na merong ganitong klase ng mga processor. Dahil nga po yan po ang pinaka-flagship na processor po ngayon ni MediaTek. Pero ngayon nasa around 20k to 30k na lang po siya. Dahil ang presyo po ng Redmi K80 Ultra ngayon is nagre-range po siya sa may around 23,000 sa may 12256 na version. Pero itong version po na nasa atin ngayon is ito po yung 12512 na version para makapaglagay po tayo ng mas maraming mga games pa. Bukod po sa napakalakas na performance niya, naka IP68 water and dust resistant siya. Naka 50 megapixel po yung kanyang main camera, saka 8 megapixel na ultra wide, saka 16 megapixel na front selfie camera. Medyo babahan nyo lang po yung expectation nyo kung camera po ang gusto nyo. Dahil average lang po yung kanyang quality ng kanyang camera. Dahil malakas sa processor at magandang design at malaking battery po guys ang main selling point po ng Redmi K80 Ultra. Hindi po yung kanyang camera. Makakahanap po kayo ng magandang camera sa may around 20,000. Pero asahan nyo na, mahina po yung kanyang performance. Naka UFS 4.1 din po siya guys sa storage. Kaya sobrang bilis din po mag-open ng mga games natin. Saka mga application. Naka ultrasonic fingerprint din po siya. Ibig sabihin mas secured po siya at mas reliable. Compare po sa may optical in-display na fingerprint. Na nakikita nga po natin sa ibang mga budget phone na merong in-display na fingerprint. Then sa mga umaasa po na merong bypass mode si Redmi, wala pa rin po siyang bypass mode guys. I think wala namang problema kahit wala siyang bypass mode dahil malaki naman yung kanyang battery. Saka hindi rin naman siya nag-overheat. Saka mabilis din naman yung kanyang charger dyan guys. I think wala namang problema doon. May link po tayo sa may comment section at ibebenta ko rin po yung smartphone na to guys. Thanks for watching.